Isang mapagpalang araw mga idol, welcome na naman sa isang episode ng Moro Features at ang ibibida nating mga motor ay ang Suzuki Smash FI at ang Suzuki Smash Carburetor pa lamang. Sino nga bang mas sulit sa dalawang ito mga idol? Alamin natin yan sa video na to. Let's go! Hello, good morning guys. Ito na pala ang ating ibibida ngayon, si Suzuki Smash R115 carburetor type. Tapos dito naman sa kabila, Suzuki Smash FI na 115 din mga idol. Nakamukha ni Shooter. Parehas po silang Smash and parehas din silang Suzuki. Let's find out kung ano ang masulit dito, okay? So itong dalawa na to is underbone motorcycle. Unahin natin, syempre 115cc. Tapos, meron po siyang single-cylinder, single overhead camper stroke with 2 volts mga idol. Pero ito, si FI, is siyempre fuel injection na siya. Pagdating sa economy ng gasolina, is mas matipid dito compare natin dito. But anyway, marami nakapagsabi na carburetor to, pwedeng pang daily use mga idol. Sa mga gumagamit, is okay daw ito. Alright? So, pagdating naman sa kanyang mga ilaw mga idol, pagdating naman dito is ordinary bulb and ordinary bulb dito kay carburetor. So, parehas po sila nasa handle po ang kanyang headlight. Pero mapapansin nyo, mas malaki po yung headlight nito. Compare natin dito kay carburetor. Okay? So, pagbaba naman natin, makikita natin yung logo ng Suzuki. Logo ng Suzuki, alright? Kasama din siya. At meron din silang tornilyo na abang dito. Just in case magkaroon ng double plaka. Ayan. Meron na rin po siya dito mga idol. Tapos dito naman sa signal lights yung mga idol, peanut bulb dito para ka carburetor. Tapos dito naman kay FI is peanut bulb din mga idol. At kung mapapansin nyo rin, mas malaki po yung kanyang lens dito kay FI compare natin dito kay carburetor. Okay? Pagdating naman sa kanyang fender sa harapan, okay, halos parehas lang naman sila ng laki sa sakop ng gulong. Ayan. Pero mas bet ko itong FI na to, mas malaki yung clearance niya compare natin dito kay carburetor mga idol. At pagdating naman sa kanyang mga disenyo ng mga decals, napaka-sporty nitong carburetor para sa akin. Mas goods po siya at the same time yung kulay niya napakaganda, parang candy, no? Tapos may parang mga glitters pa. So, while dito naman kay Smash FI mga idol, is simple lang pero sporty rin naman, no? So, pagdating naman sa suspension mga idol, gumagamit parehas sila ng telescopic fork. Magkaiba lamang ang kulay, black dito kay FI, then dito naman is silver. Okay, pagdating naman dito sa kanyang gulong, mags po ang ginamit dito pero meron po silang variant na spokes. Habang dito naman, meron din silang variant na mags din, pero ang gamit nito is spokes. So, drum brake, okay? Dito naman is disc brake. Meron din naman silang variant na drum brake din na naka-spokes, okay? Gulong mga idol, okay, 70 by 90 by 17 dito kay carburetor. Dito naman kay FI mga idol, 70 by 90 by 17 din. Parehas lang po sila at parehas lang po silang tube type mga idol. Yan, pasinin na lang din natin yung side mirror nila, ordinary side mirror. Pero Suzuki po yan mga idol. Okay, pagdating naman dito sa likuran, okay, unahin natin ang kanilang mga tail light. Ito kay FI mga idol is ganito ang itsura niya with ordinary bulb, then peanut bulb po ang signal light niya dito. Nasa isang position lamang siya. Habang dito naman kay carburetor mga idol, so mas bet ko to idol. Kasi napakaganda at napaka-sporty talaga ng looks ng carburetor ng Smash. So ordinary bulb, then peanut bulb para sa signal lights. Tapos may Suzuki. Habang ito wala. So suspension naman mga idol, makikita natin na gumagamit po sila ng dual shock absorber. Ito yung kay carburetor. At ito naman yung Smash FI. Okay? So, spokes. Ang gamit dito na mayroong sukat na gulong 80 by 90-17 at tube type po. Then, drum brake po para sa braking system para sa FI na Smash. At dito naman is mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 80 by 90-17. Tapos, tube type po siya, tapos drum brake po ang gamit niya na braking system dito sa kanyang carburetor. Alright?
dito naman tayo sa gilid mga idol. Unahin natin yung Smash FI. Okay, syempre, cambio na to. Ito yung cambio niya na merong 4 na gear shifting na pagpipilian. Okay, tapos, andito yung kanyang chain para sa kanyang hatak and sprocket. Tapos, ito yung sporty look na kanyang pillion footrest na may rubber. Dito naman kay carburetor, ayan, makikita natin, ito rin yung cambio niya. So, mas bet ko yung cambio talaga nito. Mas okay na okay yung pormahan niya. So, ito yung cambio niya, 4 din na gear shifting na pagpipilian. Sabay dito naman is meron po siyang chain drive and sprocket. Sukat pala ng kanyang sprocket is nasa 3070. Yes sir, 3070. Okay, sa kabila naman mga idol, no, unahin natin si FI. Ito si FI niya. So, meron pa rin siyang kickstarter. Tapos, ito yung kanyang pedal para sa braking system. Then, pillion pa rin. Tapos, ito yung kanyang muffler mga idol para sa FI. So, solid. Bakal na merong plastic para sa kanyang cover ang sa muffler niya. And then, dito naman kay carburetor. Makikita natin na stainless steel ang kanyang cover dito sa kanyang muffler. Then, meron po siyang kickstarter. Ayun yung pedal niya, mga idol, para sa brake niya. So, mas bet ko yung ito. Yan. So, angat naman tayo mga idol para sa kanyang buttons and switches and console panel. Unahin natin dito kay FI na napakalaki at napakalawak. Marami siyang information na dapat mo malaman. Pero manual po siya mga idol. Tapos meron siyang mga green na color, then meron siyang mga indicator, gear position indicator, neutral, so on so forth, tapos meron siyang gas gauge. Okay, kompleto naman siya. Engine check, indicator. Then, dito naman sa kabila, so talagang mas bet ko tong itsura ng Smash na carburetor. Kasi tingnan mo, andito siya, manual siya, goods, very sporty. Tapos meron indicator din, tapos indicator ng gas gauge. Okay? So, mas bet ko lang to, compare natin dito. So, pagdating naman sa kanyang switches and buttons, unahin natin sa carburetor. Okay, meron po siyang maliit na high and low, turn lights, then busina. Tapos, electric starter button. Sa kabila naman, para sa FI, ito yung kanyang maliit din na high and low, turn lights, busina, then electric start button. Mapapansin nyo, wala po silang turn lights or turn on ng headlights. So, kasi ang ano ng LTO is dapat naka-always on. Kaya wala na po silang on and off ng headlight. Okay? Parehas po sila. Okay? Controls naman mga idol, dito ay meron siyang throttle control with brake lever sa unahan. Hand grip with choke para sa kanyang kaliwa. At andito yung kanyang brake pedal para sa likuran. At dito naman sa FI is throttle control with brake lever sa unahan at siyempre, hand grip without choke. Okay? Kasi hindi na kailangan ng choke kasi FI na po ito. Okay? Okay, pagdating naman dito sa kanyang ignition key, unahin natin si FI. So, meron po siyang shutter lock key. Okay? Na mayroon takip. So, mas safe ito sa mga magnanakaw. Then, dito naman is traditional manual key na mayroong on and off switch. Then, lock. Okay, pagdating naman sa kanilang upuan mga idol yan. Para sa akin, mas malapad bahagya itong Smash FI compare natin dito kay carburetor. Tapos pagdating naman sa clothing or sa upholstery niya, ay meron siyang design dito na texture na anti-slippery or hindi ka basta-basta mauusog-usog. Dito naman is rough lang siya pero diretso lang, as in plain. Okay? Sa foam naman, halos parehas lang sila ng tigas, halos parehas lang sila ng quality. So, goods na goods pa rin siya. Tingnan natin kung ilang kasya dito sa FI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parehas lang 7 kung ganun lang kalit ang wet packs ng mga idol. Okay? Okay, punta naman tayo sa compartment mga idol. Ito, unahin natin ang kanyang compartment dito sa FY. Yan, malalim din naman mga idol. Malalim na makipot. So, okay naman siya. Tapos, dito naman, meron po siya sa gilid na rubber para hindi siya masyadong mabalda or magasgasan. Tapos, dito meron dalawang kuntil. No? So, laging pinipingot to. Meron siyang kuntil na dalawa para sa helmet niyo mga idol. Okay?
Tapos may paumbok siya dito just in case na medyo mataba, merong excess dito, okay dito. Habang dito naman sa kabila sa carburetor mga idol, so same lang naman siguro yung ano niya, yung size ng ano niya, ng compartment niya, kung di ako nagkakamali. Halos parehas lang. Kunti lang pinagkaiba. Yun, parehas lang sila, may kuntil at rubber dito. Tapos ito naman meron po siyang excess dito na hindi naman ganun kaano, kalaki yan. Yun. Tapos ito naman yung kanya fuel tank. So ito meron siyang alulod system para sa mga natatapon ng gasolina. Okay? Habang dito naman is wala. Rubber lang talaga. Tapos matatapon lang doon. So but anyway, sa akin basta malaking tulong sa akin yung may alulod system. Kayo para sa inyo, i-comment nyo na yan. At yung mga idol, check natin mga idol yung kanyang seat height, kung pasok ba ito sa mga maliliit or kasya ba sa mga city driving. Tingnan natin, okay? At yung presyo na rin. Let's go! Okay, pagdating naman sa seat height mga idol, check natin muna si FI mga idol, yung Smash FI 115. At para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height na may 58 kilo. Okay? Para sa akin mga idol, goods naman siya, walang problema pagdating sa handle mga idol. And then pagdating sa mga maniobra, napakagaan niya lang. At sa kanyang seat height ay abot ko naman ang floor. Pero tingkad syempre, no? Kasi yung foam niya medyo mataas. Okay, tapos pagdating sa city driving mga idol, syempre manipis lang siya. So kayang isingit-singit at pasok-pasok sa mga malalang traffic. Okay? Punta tayo kay carburetor mga idol. At ito na nga yung Smash carburetor mga idol, no? Yan. Wow. Para sa akin, no, very comfort din at mas manipis siya kumpara dito kay Suzuki FI mga idol. So, sa pagdating sa seat height, okay din naman para sa 5'4" in height. Sa kilo ko na 58 kilo, kayang i-maniobra at i-reverse, no? At syempre, pagdating naman sa traffic and heavy traffic, kayang-kayang ipasok-pasok ito mga idol. Isingit-singit sa malalang traffic. So, same lang silang dalawa ni FI na very good sa akin. At the same time, mas maganda po siya pang daily use at pang city driving. Okay? Okay, recommended naman ito sa mga baguhan or lady rider mga idol. Just in case na hindi ka pa marunong magmotor, is okay lang naman din kasi manual automatic transmission ito. Meaning, cambio lang at gas. Okay na po siya mga idol. Okay, pagdating naman sa presyo mga idol, via Guanzon, Santa Cruz, Zambales mga idol. Unahin natin si Smash FI spokes na may cash na 68,400 pesos. Ang down payment nito is 4,300. 1 year nito, 7,490. 2 years, 4,705. And 3 years, 3,750. Okay? At para naman dito sa carburetor na Smash, okay, via Guanzon, Santa Cruz, Zambales. So, cash nito is nasa 69,400. Down payment, 4,300. 1 year, monthly installment nito is 7,596. 2 years, 4,771. Then, 3 years is 3,801 mga idol. At para sa inyo mga idol, sulit nga ba itong bilhin ang carb or ang FI? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Yes, ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.